matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting the principle of legal Sa equality. sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, Okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Since day one din, basang-basa na ba? Hugas ka man. bilang isa ring abogado, ito ang So yan si Atty. Claire ay bumanat po sa Senado, no? Si Claire Castro, binatikos ang Senado sa pag-archive ng impeachment ni VP Sara Duterte, no? Hindi naman po siguro tayo bulag, di ba? Alam po natin yung mga pinagagawa ng mga senador na yan. Sabi ko nga po, pagdating sa impeachment trial laban dito kay Sara Duterte, pinapabagal po nila. Yung bola gusto nilang ipasa para bumagal. Ang Kongreso naman, mabilis pa po sa kidlat magtrabaho. Pero ang Senado mabagal po. Pinapabagal nila. Pero pag sa usaping i-dismiss na po itong impeachment, ang bilis po nila. Diba? Ang bilis. Wala akong masabi. Ang bilis-bilis po. Diba? Halatang halata. So yan po yung ating bibigyan na reaction ngayon, yung banat po ni Atty. Claire Castro dito sa Senado, no? Ilan na lang po yung matitinong senador diyan sa Senado na talagang totoong nagmamahal sa ating bansa. Sana po, no? Huwag naman kayo mukhang pera na. Yung tapang nyo, gamitin nyo po diyan sa Senado, wag lang po sa mga maliliit na tao. Diba? Wag lang sa mga maliliit na tao. Yung tapang nyo, gamitin nyo para sa ating bansa. Huwag naman babahag yung buntot nyo dyan. Grabe naman kayo. Yung iba pa naman dyan, hinahangaan kayo. Tapos malaman-laman ngayon, kampi kayo dun sa mga demonyo. Oo, nandun naman talaga na kailangang respetuhin yung Supreme Court. Ha? Pero hindi ibig sabihin pag nag-no ka, hindi mo na nire-respeto yun. Diba? Playing safe lang talagang iba dyan. Ako po, grabe. So, yan mga prehas, hindi pa nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe mga pre. Para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, may TikTok po tayo, may Facebook page po. Naalala niyo po yung content ko kahapon? Si Amy Marcos, dinidiktahan po yung Kongreso. Ito po muna yung ating pag-usapan saglit, no? Bago tayo mag-proceed doon sa banat po ni Atty. Claire dyan sa Senado. Kasi itong si Amy Marcos, mga pre, ay talagang ano to? Talagang nagpaparinig, di ba? Puro issue yung gusto nito. Puro banat. Babanat doon sa Kongreso, didiktahan ang mga kongresista na dapat daw po, kasi si Sara Duterte daw, taong bayan daw po ang pumili. Okay? So, parang gusto niyang iparating, wala tayong karapatan na isa lang siya sa impeachment. Pero si Speaker Martin Romualdez daw po, ay talagang ang tawag na ito, mga kongresista yung pumili. Totoo naman yan. Totoo naman yan. Amy Marcos. Totoo yan. Ang sabi mo, si Sara Duterte taong bayan yung pumili. Tandaan mo, Amy Marcos. Si Sara Duterte taong bayan din. Ang nagsalita na kailangan matuloy ang impeachment laban sa kanya. Kasi ang taong bayan nagkamali ng pagboto dito kay Sara Duterte. Nabudol ang taong bayan. Kaya huwag mong didiktahan, Amy Marcos. Huwag mong didiktahan yung Kongreso, yung mga kongresista. Nakakahiya ka nga, panghuli ka nga sa nanalo sa mga senador eh. Tapos ikaw pa yung may ganang magdikta-dikta. Ikaw ba nahiya? Munti ka pa malaglag eh. Muntik pa nga si Bintulpo yung humabol.
Mahiya ka, Amy. Ayan na, mahiya ka po. Oh. Oh, ayan na, ang mga kongresista natin, ipinaglalaban po yung katotohanan. Oo. Tapos ang mga kongresista natin, grabe makipaglaban yan para sa katotohanan, mga pre. 'Di ba? Grabe makapagsabi kung ano yung dapat gawin, ano yung nararapat talaga. Andin si Amy Marcos, biglang pumasok. Yung alam mo yung ano, yung wala sa hulog, biglang pumasok. Iba yung topic niya. Palitan nyo yung speaker nyo! Yan naman sinabi. Amy Marcos, mahiya ka naman sa mukha mo. Ikaw pa talaga yung nagsabi, ikaw nga yung panghuli, ikaw pa nagsabi ng ganyan. Hindi lang po, mga kongresista. Oo, totoo, mga kongresista, pinili si Speaker Martin Romualdez. Pero taong bayan, minamahal din po si Speaker Martin Romualdez, Amy Marcos. Taga mo yan sa bato. Itaga mo yan sa mga baba. Kanino bang baba? Sa baba ni Ballpoint Man. Diba? Anong klaseng senador ang nag-uutos na palitan ang pinuno ng isang co-equal branch? Anong klaseng senador si Amy? Anong klaseng senadora si Amy Marcos? Siya po ay isang utusan. Utusan. Sino ba yung amo? Sino ba yung pinagtatanggol niya? Mga Duterte, di ba? Ano bang, yung speaker mabilis pa sa kidlat pag nagtrabaho, kasama yung mga members niya. Oh, kayo dyan sa Senado, bagal nyo. Di naman kayo pagong. May mga baba naman kayo. Ba't ang bagal nyo? Di ba, mapapaisip tayo dito, mga pre. Sabi ko, Diyos mio, Marimar. Yung papalitan, yung magaling magtrabaho. Ang magpapapalit yung tamad. Mas halata naman po na mas matalino po si Speaker Martin Romualdez kumpara dito kay Amy Marcos. Diba? Natatandaan nyo? Etong si Amy Marcos, tinuruan pa ni Villanueva. Tumingin pa si Amy kay Villanueva. Oo. Tapos tinuruan ni Villanueva. Isa lang ibig sabihin nun. Walang alam. Diba? Walang alam sa kanyang trabaho. Nakakahiya. Kaya ako sa'yo, Amy Marcos, tigilan mo na yung ganyang diskarte mo. Wala ka na sa hulog eh. Mahiya ka naman. May mga baba naman kayo. Anyway, ito na mga pre, no? At atin na itong bigyan ng reaksyon itong banat po ni Attorney Claire dito sa Senado, mga pre. Matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting that principle of legal Sa equality. sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, Okay ba? Alam nyo, anti-Duterte? Ako kasi, Duterte ako eh. Totoo, Duterte ako. Pero nung nakita ko yung mga pagpatay, na inamin din naman ni Digong, bumitaw ako. Naging antay ako. Kapag kasi ang tao na yan, ang grupo na yan, mamamatay tao, magiging antay ka talaga. Kasi mahalaga po ang buhay ng tao. 'Di ba? Normal 'yun, magiging antay ka. 'Di ba? So, anong mali doon kung antay ka? Basang-basa mo naman si SP Cheese. Since day one din, basang-basa na ba?
Hugas ka man. Bilang isa ring abogado, ito ang pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to ha, gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ang Yeah, kasi Supreme Court na yan eh. So, doon sila. Kumbaga, matinding pader yun. Matinding pader yun, Supreme Court na yun eh. Yung nagdesisyon, lalo na unanimous decision pa. Yun yung dahilan nila ngayon. Oh, kataas-taasan na yung nagdesisyon, huwag nyo nang kontrahin. Diba? Yun palagi yung kanilang yung panlaban nila. Respetuhin nyo yung Supreme Court. Oh, ganun. Ganon yung kanilang dyan, mga banat. Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Kasi ang tinuturo nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges dahil Yes, nakikita ko naman din, pati si Marcoleta. Number 1 si Marcoleta dyan. Nagtatago. kung tutuusin, hindi lang pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. And then kapag naging final na ito at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide by the law or to abide by the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Ba't kailangan i-archive? Giit din ni Castro, hindi dahil archive na Sabi nga ni Senator Tito Soto, pag na-archive na yan, mahirap na daw pong hugutin. Diba? So, kumbaga sa estimate ko, kung na-archive na yan, kumbaga ang pag-asa mo para mahugot yan, nasa 10% lang. Ganon. So, next year na lang yung pag-asa talaga nito. February. Kasi pwede na ulit mag-file ng impeachment laban dito kay Sara Duterte. Kaya pala, galing ni Chis, galing magpabagal talaga. Galing magpaikot ng mga Pilipino. Yung batas parang binabaluktot na nila. ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang daw ito. Yun nga lang, hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator Alam ko, si Amy Marcos hindi niya alam yung trabaho niya, pati si Ruben Padilla. Bakit po? Ang basihan ko lang naman dito kay Amy Marcos, tinuruan pa ni Villanueva eh. Villanueva ba? Villanueva yata yun. Correct nyo nga kung tama, yung nandun sa video na tinuruan pa siya. Para, hindi ko alam kung sino yung sinagot ni, ni Amy Marcos. Baka si siguro, Risa Ontiveros siguro. judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise. Hindi masasabi Yan. kung ano ang tsansang muling gumulong ang bola. At Bola? Pagulungin natin yung bola? Gusto ng bola? May bola din dyan sa gilid ko. Ay, sorry, hindi pala bola yan. Ay, nako, naduduling na ako. masasabi kung ano ang tsansang muling gumulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Hindi magsasalita yan. Ito ito yung pananaw ko dyan Ang taong guilty, hindi magsasalita yan. Maghahanap yan ng mga kakampi na didepensa sa kanya para mapigilan ito. Kasi kung wala ka naman talagang ginawang kasalanan, okay lang sa'yo na magkaroon ng impeachment Pero bakit umiiwas ka? Kunyari ka pa, bloodbath ka. I want a bloodbath para magmukha kang maangas. Pero yun pala, after mo magsalita nun, nung naka-private ka na, tatawag ka, harangan nyo yan harangan nyo yan. Yung bloodbath na sinasabi ko, kunyari lang yun para magmukha kong maangas sa harapan ng media. Para marami na namang mga tangang supporter ko ang magsalita na galing talaga ng BP namin, ang angas. Nako po, wag kami.
Hayaan natin sila dyan. Si Senado, cargo nila yan. Let's just pray na dapat managot, ay managot. Diba? Ironic daw na bukod sa iisang tao ang pinagkakaguluhan ng buong bansa, walang alam ang mga opisina nito kung ano ang nangyari at saan napunta ang 125 million pesos worth of confidential funds. Banat pa ni Castro, ibang klaseng leader talaga si VP Sara dahil kahit mag-report tungkol sa trabaho, hindi raw nito magawa. Hindi na nga raw nakakatulong ang bise, biyahe pa na biyahe. Para sa agenda, Ayan hindi na nga nakakatulong, biyahe pa ng biyahe, tapos sasabihin may pahintulot. Yung pagbibiyahe niya. Isa-isahin nga natin to dito. Dito natawa ko dito. 125 million pesos. Nasa na yung 125 million pesos? Eto sa lahat po ng naging presidente ng Pilipinas, si Digong ang talagang pinakawalang kwenta. Ha? Bakit? Si Leni Robredo po, hindi niya binigyan ng confidential funds. Maraming vice president ang nagdaan sa Pilipinas, maliliit lang po ang kanilang confidential funds. Si Sara Duterte po ang pinakamalaki. Kumbaga, kung ang confidential funds ng iilang vice president, 5% lang, si Sara Duterte 100%. Tapos pagdating naman po kay Leni Robredo, wala po siyang confidential funds. Diba? Kasi nga si Digong mainit kay Leni, hindi binigyan ng confidential funds. Ang angas ni Sara, no? Pahigupin nyo kaya ng pera yan. Diba? Hayok sa pera eh. Hayok sa budget eh. Grabe talaga. Pesos worth of confidential funds. banat pa ni Castro, ibang klaseng leader talaga si VP Sara dahil kahit mag-report tungkol sa trabaho, hindi raw nito magawa. Sara Duterte, mag-report ka naman patungkol sa trabaho mo. Ba't di mo nagagawa yan? Katamad mo talaga. Diba? Huwag ka naman maging tamad. Pinapasahuran ka eh. Ang taong bayan, wala kang ginagawa. Pati pag-report na lang. Sus Mariusip, at tamad. Hindi na nga raw nakakatulong ang bise, biyahe pa na biyahe. Para sa agenda, Yan, biyahe pa more. Travel pa more. Gamit yung mga pera ng mga Pilipino. Ako na po yung nahiya dito sa kapwa ko Bisaya na si Sara. Pasensya na po kayo ha. Hindi naman po talaga ganyan yung mga Bisaya. Pero hindi ko alam ba't ganyan yung pamilyang yan, no? Ang mga Bisaya po ay kahit paano hindi po mukhang pera. Hindi po mukhang pera. Pero pagdating dito sa pamilyang Duterte ito, nakakahiya na po talaga. Anyway, maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Ayan, sa mga nag-like, share, subscribe sa ating video. Maraming salamat. May TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan mga pre. So ayan, maraming salamat. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat.